Hi, good day. Our topic for today is risk management concept, and our lesson objective is at the end of this module, the student should be able to, number one, define the risk and risk management. And number two, know the importance of risk management. So now, I will try my best to explain everything in a layman terms para at least mas maintindihan ninyo, and I'm creating this video para at least mababalikan din nung ibang mga working student yung discussion natin. But if you have any questions, pwede naman natin siya i-discuss further in our classroom. So now, ano nga ba yung risk, 'di ba? And ano ba yung risk management? Bakit ba siya importante? So yung risk is it's a kind of situation or nai-expose to someone or something na danger or harm person engage himself in the business of tourism and hospitality, whether a sole proprietorship, partnership, or corporation, the risk immediately attached. So, yung risk, it's a kind of situation na kung saan nai-involve yung isang tao or yung isang bagay into something na medyo dangerous. No? So, yan yung isa sa pinaka mababaw na explanation kung ano ba yung risk. And then meron tayong mga tinatawag na high risk level scenario or low risk level scenario. Ito yung mga scenario or mga pangyayari na mababa or mataas yung risk na isang bagay. So like for example ng high risk level scenario, for example, may isang tao na nagwo-work malapit sa isang high voltage electrical equipment. So there is a possible na mataas yung risk level doon sa scenario na yon, and kapag nagkaroon ng problem doon sa scenario na yon, it can be harmful doon sa taong nagtatrabaho. So it's very important na magsusuot siya ng PPE, proper and appropriate PPE or personal protective equipment para mabawasan yung level ng risk na yun, at kung magkaroon man ng hindi inaasahang bagay, eh, hindi siya masasaktan ng husto, okay. Then one of the example naman ng low risk level is yung mga person na nagtatrabaho sa office. Kasi nga nasa office lang sila, mostly nakaharap lang sila sa computer, nakaupo lang sila. So, yung panganib doon sa area na yun or sa trabaho na yun ay hindi gano'n kataas yung level. So those are the example ng high risk level scenario and then ng low risk level scenario. And then I will give you additional example and additional explanation na wala dito sa module para at least mas lumawak yung idea ninyo sa topic na 'to. And then meron din tayong tinatawag na hazard. Actually, yung hazard kasi is, situations or condition, na merong potential na na maging cause ng harm sa isang tao or sa health ng isang tao. So like for example, yung mga physical hazard, chemical hazard, economic hazard, and marami pang iba. So like for example, sa physical hazard, um, example nito is, may extreme temperature doon sa isang area na pinagtatrabahuan nung isang tao. So, kailangan niya magsuot ng PPE para hindi siya ma-damage or hindi siya magkaroon ng problem sa kanyang balat, 'no? Kasi yun ay nagte-threaten sa kanya sa physical safety niya, 'di ba? Kasi puwede siyang masunog nun kapagka sobrang extreme yung temperature. Okay, so and then sabi rin dito, the Business Dictionary has defined risk as the probability of threat of damage. So pwede siya maging damage, magka-injury, and pero into internal and external vulnerabilities. Pero ito, it can be avoided by the use of preemptive actions. So that's why meron din tayong tinatawag na risk management, no? So next. So napag-usapan na natin ano yung risk 'no, yung mga panganib na kinakaharap ng mga employee natin, not only in the tourism and hospitality industry but also with the other, industry 'no, na possible na may risk din talaga.
So now, ano naman yung risk management na tinatawag natin? Ayan. So ito yung risk management. Ano naman ba yung risk management na tinatawag natin? Dito, sa risk management, we need to identify, we need to evaluate, we need to prioritize yung mga panganib na yan. Kailangan natin silang aralin, kailangan natin sila identify. Ano ba yung mga scenario o yung mga risk na yan na kailangan natin i-address na una? And then ano ba yung mga risk na pwede nating i-address ng panghuli na? Kasi 'di ba kanina nga nabanggit ko meron tayong low risk, level na tinatawag tsaka high risk level na tinatawag. So siyempre, yung mga high risk level scenario, yun yung mga dapat natin i-address na una. And then yung iba na hindi naman sobrang taas ng, or in the other word na tinatawag natin na low risk level, kagaya ng mga ibang problem sa office, pwede naman siyang, to follow na lang. Mas unahin natin yung iba pang, ah high risk level 'no, na mga senaryo, kasi mas delikado sila. So, additional information pa yung risk management kasi ito yung mga systematic process na ina-identify natin, ina-assess natin, tini-treat natin yung mga problem doon sa isang organization kasi yung risk it can affect sa isang organization, 'di ba? So, it can, loss ng mga income ng isang company and marami pa siyang puwedeng maging effect sa isang company kapag hindi siya na-address properly. Ayan. So, ano ba yung importance ng risk management? So, as a whole na lang din 'to 'no, ayan. Ito yung importance ng risk management. So, siyempre, it can protect the organization reputation. So, kapagka, kaunti lang yung mga problem na nangyayari sa isang organization, so mas maganda yung magiging reputation ng isang company. Minimizes losses 'no? So, the more na kaunti yung mga damage, kaunti yung mga nasisira, kaunti yung mga naaaksidente sa isang field, eh, di mas kaunti rin yung gastos ng isang company. Kasi once na nagkaroon ng problem or halimbawa may namatay sa isang kumpanya during, work, so there is a possibility na talagang liable ang company 'no, so gagastos talaga ang company. So puwede yun maging isang losses for the company or else may equipment na nasira 'no, losses din yun. So very important yung risk management para hindi tayo yung isang company, eh, hindi siya malugi rin 'no. So, ano pa? So, according to the risk management focuses the project manager's attention of those portion of the project most likely to cause trouble and compromise participation. Ayan, sabi nga dito, according to the risk management ni Guru Bari, no, na ang risk management is naka-focus talaga yung manager dapat sa mga project na nagko-cause ng mga trouble and other project na mas makakabuti sa company. Ayan, yung risk management kasi, I mean, sorry, yung risk nakakaapekto siya sa mga project ng isang company. Yun nga, sa mga budget, sa schedule, sa quality ng output ng product or ng services. So, nakakaapekto yan. Kaya importante yung risk management para ma-lessen natin yung mga ganitong bagay. Okay, so ano pa, additional is ayan. So, main objective of our risk management is to increase the probability and impact of positive outcomes and decrease the probability and impact of the probability and impact of negative outcomes. So, yan. So, dito kaya natin pinag-iisipan, kaya natin ini-evaluate, ini-enhance lahat ng mga bagay when it comes on our risk. Kasi nga po, we really want na ma-maximize natin yung positive impact and ma-minimize natin yung mga negative impact. Sino ba naman yung negosyo na gustong puro negative yung nagiging outcome versus sa positive? Siyempre, as a business owner, we really want na puro positive yung outcome natin compare with the negative outcome. So, more or less yun lang naman yung it's about dito sa ano na 'to, sa module na 'to. So, if you have any questions or clarification, we will discuss na lang sa ating face-to-face class. Thank you so much. Bye.